101.7 radyo natin sa San Jose. At sa FB, live din po tayo, no? 101.7 radyo natin sa San Jose. Ayan. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa, no? Nalit po tayo ng mga ilang minuto, no? Pero tayo ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Bago sa ating pag-aaral ay nais ko po kayong ilingin na samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari na aming mga buhay at nagbigay sa amin ng lakas. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa pagkakataong ito na muli nyo kaming sinamahan sa lugar na ito upang pag-aralan ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang inyong pangunguna at ang gabay po ng Belo Espiritu mananatili sa aming kasipan sa aming puso. Ganun din po ang aming mga tagapakinig, tagasubaybay ng Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po sila, Panginoon, kung saan sila naroroon sa mga oras nito. Kailan pong mapapakinggan ay maging pagpapala po sa kanila. Salamat Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po ay magpapatuloy na mga kapatid sa ating pag-aaral, no? Tayo ay last Martes, no, sa taong 2025 sa ating pong pag-aaral, no. Sa sunod ay January na. Ayan, mga kapatid. Ngayon ay December 30, no. Hindi ako magkakamali, 30 nga po, no. Ayan, tayo po ay matatapos na yung taon natin, no, na 2025 at sasalubungin naman po natin yung panibagong taon ng 2026. Yan. So, good morning po sa lahat, no, nang inabot ng impilang ito. Ang Diyos ang magpala po sa atin sa buong maghapong ito, no. Good morning din sa ating laging kasama dito kay Sir Robert, no, ayan. At kay Ma'am Brinda Dais, ayan, sa ating pong station manager, ayan. So, ngayon ang ating pong pag-aralan, no, bago sa ating pag-aaral, no, ay pagbatiin muna natin, no. Dahil matatapos na yung taon ng 2025, batiin muna natin yung ating mga masusugid na mga tagapakinig, no? Kay Nanay Opel Mediadero dyan sa Naitan, no? Good morning kay Noel, sa kanyang buong family. Good morning. At sa Batasan Church. Kay Atilot, kay Kuya Ramel at kay Jerry de la Vega. Good morning sa inyo. At sa Insolman kay Nanay Nelia. Ayan, good morning sa inyo. At dito sa ating sa San Roque, sa Darisay family, Bais family, good morning, no, kay Atilalang at kay Obet sa kanyang family, at ganoon din po sa ating pong district pastor sa panguna ni District Pastor Dan Kelvin Picas. Good morning sa inyo, Pastor, no? At sa iyo kay Ma'am, no, sa kanya pong may bahay. At sa ating pong sa buong Quezon, good morning sa aking may bahay din kay Ira Untalan Alabarta. No, dyan sila sa barangay ngayon. No, good morning sa inyong pakikinig. Alam ko baka nanonood kayo. So, sa Elias family, Panogaw family, Untalan family, no. Good morning Hermino, no, Daprosa, no. Alam ko mga nagpababati rin ito mga ito eh. At sa kay Jaime Balagso Deport, no, kay Tatay Jaime, ayan, good morning at sa iyong family. At ganoon din po sa Lagdas, no, kay GR Maka, no, sa ating mga bagong binautismuhan nung nakaraang Sabat, no. Ayan. So, meron nang tumanggap uli sa ating Panginoon, no. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ayan. Good morning po sa inyo sa buong Quezon, no. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil may click na lang yung ating oras, no, sa ating pag-aaral. Ayan. So, tayo po ay magdadako na sa ating pag-aaral na may kinalaman sa pagsunod kay Jesus, no. Kailangan po natin na may pagsunod tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po rito, kung inaangkin ng isang tao ang pagiging Kristiyano, no, lahat naman po tayo Kristiyano, no. Dapat itindihin po natin yung ibig sabihin ng Christian, no, Kristiyano, no. Kasi po pag Christian ay tayo ay sumusunod, no, sa ating Panginoon. Ang pagkakaisa ni Kristo at mananampalataya ay kasangkot ito, no? Kasangkot po. Ito ay magiging gayon din tulad ng pagkakaisa na umiiral sa Diyos at kay Kristo. Ang mga nagsasabing siya ay nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng nilalakad niya. So nakatala po yan sa aklat ng 1 John 2:6 po yan.
Maliwanag po yung pananatili kay Kristo ay nangangahulugan na araw-araw na kabuhayan ng Kristiyano, no? So, ayan po, no, sinasabi ng banal na kasulatan, yung pagsunod natin kay Kristo ay may kinalaman po ito sa ating pong ugali, no? At yung ang ugali ng ating Panginoon ay natutulad po doon yung ating ugali, no, mga kapatid. So sinasabi, no, sa panahon ng kanya pong mga alagad ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay nasa lupang ito, siya po ay nangaral at nakasama niya po, no, yung kanya pong mga alagad. Ayan po ay 12 niyang alagad, no, makasama po niya sa pangangaral, no, sa lahat ng lugar kung saan sila ay pumupunta. Ayan. Sabi po, paano lumakad si Kristo, no? Sabi sa aklat ng Juan, no, ay ganito, gaya ng aking pagtupad sa utos ng aking Ama. So, maliwanag mga kapatid na si Kristo may sinusunod na utos, no, mga kapatid, mula sa kanyang Ama. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi ito ay nanggaling po sa kanyang Ama. Kung ano yung utos ng kanyang Ama, yun po yung kanyang sinusunod. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano, no? Tayo bilang mga anak ng Panginoon ay kailangan din po tayong lumakad na gaya ng kay Kristo, no? Gaya na sa ating Panginoon. Lahat ng ating ginagawa ay kailangan po ay kalwalhati ng ating Panginoon. Ayan po, no? So, ang sabi po pa dito, nang tawagin ni Jesus yung kanyang mga unang alagad, ano yung itinatagubilin niya sa kanila sa gawain, no? Meron po, no? Nung kanya pong tawagin yung kanya pong mga alagad, no? Yung kanya pong mga nakasamang mga alagad, yung 12 apostol sa panahon ng ating Panginoon, ay mayroon pong ibinigay na gawain ng ating Panginoon, no? Tagubilin, mayroon siyang sinabi, no, na ganito yung inyong gagawin, no, mga kapatid. Ang sabi doon sa aklat ng Mateo, sa kabanatang 4, talatang 11, no, ang sabi po roon ay magsisunod kayo, no, sa hulihan ko. Ayan po. So, ibig sabihin, ang sinusundan ay yung ating Panginoon. Kung ano po yung ginagawa ng ating Panginoon, ay yun po yung ating sinusunod, no? Kung ano po yung gawain ng inatas ng Panginoon sa atin, yun po yung ating gagawin, no? Siya po yung naging huwaran at naging halimbawa natin nung siya ay nasa lupang ito. So, yan po, no? Dapat po nating itindihin at tunawain na ganito yung ating gagawin, no? Paano po ba sumunod, no? Atin munang unahin, no, yung ating Panginoon. Sabi sa Mateo 6:33, lagi po nating unahin, no, yung kaharian ng Panginoon. Ayan, bago yung ating sarili, no? Ayan. So sabi po dito, ano yung hinihiling ni Kristo sa kanyang mga lingkod ngayon, no? Sa ngayon po, no? Ano po yung hinihiling ng ating Panginoon, no? Sa kanya pong mga lingkod sa ngayon, sa panahon natin ngayon, sa panahon natin, no? Bagamat wala na po yung kanyang mga alagad, no? Tayo na po yung sa panahon natin, yung mga sumusunod, no, sa ating Panginoon. Sabi dito, kung ang sinumang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao ay maglingkod sa akin, ay siyang pararangalan ng Ama. So, na yan po, napakaganda po ng talatang ito. Mababasa po natin sa aklat ng Juan, no? Kabanatang 12, talatang 26, no? Talagang sabi ng Panginoon doon, kung ang sinumang tao ay maglingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman, nandoroon, no, ang lingkod ko. Yan, napakaganda po ang sabi ng Panginoon doon, no? Mga kapatid, kung tayo ay susunod sa ating Panginoon, dapat kalimutan muna natin yung ating sarili, no, mga kapatid. Lagi nating uunahin yung ating Panginoon. Ayan. So maliwanag po ang sinasabi ng Biblia o ng Bible, no, na kung tayo maglilingkod sa Panginoon ay seryoso po, no? Seryoso po yung paglilingkod natin sa Diyos, yung pagsunod natin sa Panginoon, no? Atin muna talikdan yung ating sarili, no? Iwanan muna natin kung ano yung meron sa ating sarili na hadlang sa gawain, no, ng ating Panginoon. Lagi nating uunahin yung ating mapagmahal na Panginoon. Ayan. So, sabi doon ay, ito napakaganda, no? Ang sabi doon, ang sinumang tao ay maglingkod sa akin, ang sabi doon ay siya, no?
ang pararangalan ng Ama, no? Yung mga kapatid, yung pangako ng ating Panginoon na kung tayo ay sino mang tao, no, sa atin, no, na maglingkod sa kanya at sumunod, ay sabi doon ay pararangalan ng Ama. Ayan. So maliwanag po 'yan, mga kapatid, no? Meron po tayong gantimpala, no, na makakamtan sa ating Panginoon. Ayan. Sabi po dito, sino yung ating halimbawa, no? Kung tayo ay pagsunod kay Jesus, sino lang po yung ating halimbawa, no? Sabi dito sa unang Pedro, no, kabanatang 2 talatang 21. Sabi dito, sapagkat sa ganitong bagay kayo itinawag, no? Sapagkat si Jesus o si Kristo man ay nagbata, no? Dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ayan. So, ang Panginoon, tandaan natin, siya ay nag-anyong alipin, nagbata, ipinanganak, naging sanggol, at naranasan niya yung bilang tao, no? Kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Ayan po, no? Siya ay Diyos, no? Hinubad niya po yung pagka-Diyos niya doon sa trono, at siya po ay binaba niya yung kanyang sarili para po sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, no? Siya po ay nag-anyong alipin upang tayo ay kanya pong maibalik, no? No, sa kanya. Ayan, yung tayo po, no, mga tao, no? Kasi po tayo ay makasalanan, no, mga kapatid, ay ayaw ng Diyos na tayo ay mawaglit, no, sa kanya pong pagbabalik, no. Kaya nung siya ay pumunta sa sanlibutan ito, no, hinanap niya po yung mga makasalanan sa sanlibutan ito at kanya pong kung isipin po natin sa kasaysayan ng ating Panginoon dito sa lupa, siya ay pumunta dito sa sanlibutan, no. Inahanap niya yung mga makasalanan. Tingnan, yung kanya pong mga alagad ay halos yan po ay makasalanan, mga kapatid, no? Ayan. So napakaganda po, no, na ito yung maging huwaran natin, yung ating Panginoon. Hindi pumunta ang Panginoon para sa mga matuwid, kundi doon sa mga makasalanan. Talaga siya ay nakahilibilo sa mga taong makasalanan, no? Ay talaga naman nakita po natin, no, na ganon minamahal ng Panginoon ang mga makasalanan, no, para magbalik loob sa Kanya. Ayan. Aside po dito, ano yung kasangkot ng pagsunod kay Jesus, no, mga kapatid? Siya po, no, ang ating Panginoon, siya po yung halimbawa natin, no. Dito sa ating pinag-aralan, siya po yung ating huwaran at ating dapat sundan, no. Kung ano po yung ginagawa ng ating mahal na Panginoon, no. Yun po yung ating dapat na sinusunod. Ayan. Hindi po yung ating mga kagustuhan, no, yung ating sarili, no. Mahirap po pag ang sarili natin ang inuuna natin, no. Mahirapan tayong makasunod sa ating Panginoon. Ayan. Sabi po dito, ano yung kasangkot na pagsunod kay Jesus? Ayan. Ang sabi po dito, no, nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Yan po, ang sabi ng ating Panginoon, kung ang sinumang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi. Ang alin po? Sa kanya pong sarili. Ayan. So, tanggihan po natin yung ating sarili kung gusto po nating sumunod, no, sa ating Panginoon. Ayan. Ang sabi, pasanin, no, yung kanyang cross at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang mag-ibig, no, magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang na mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan naman siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay, no? Ayan po, no, mabasa po natin sa aklat ng Mateo, kabanatang 16, talatang 24 at 25. Ayan po, no, mga kapatid. So, ang Biblia, no, ang nagsasabi sa atin, mga kapatid, na pag tayo tinanggihan natin ang ating sarili, unahin, no, natin ang ating Panginoon. At sabi diyan, pasanin yung cross, no, at sumunod sa ating Panginoon, no. Kung ano man yung kahirapan gawain, no, na ginagawa ng ating Panginoon, dapat ganun din po yung ating gagawin. Ang Panginoon nagtiis ng hirap, no, para siya ay magtagumpay, ganun din po tayo. Na gawin po natin, pasanin po natin, no, yung gawain
no, ng ating Panginoon sa lupang ito upang lahat ng mga tao ay mapaabutan ng pabalita ng kaligtasan. Mga kapatid, tayo, no, tayo mga nakarinig ng katotohanan ay dapat po natin itong gawin, no? Hindi lang sa atin, kung narinig man natin, atin lang, ay kailangan po natin lahat, sabi dito, lahat dapat ay mapaabutan ng pabalita, no, ng ebanghelyo at magkaroon ng kaligtasan ang bawat tao, no, at makakilala sa ating Panginoon. So maraming mga tao ang hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, mga kapatid, no? Hindi nila pa kilala kung sino yung Panginoon, no, mga kapatid. So marami akong mga nakausap at hindi pa po nila nakilala yung ating Panginoon. Kailangan natin ipakilala yung mapagmahal na ating Panginoon. Ayan, sabi diyan, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ano man yung maging mangyayari sa atin, ano man yung tayo man ay magbuwis ng buhay, no, para sa paglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi doon, no, ay ang sabi doon ay ang mag-ibig magligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito, no. Kung tayo hindi tayo makasunod, ay gagawin lang natin yung atin, no, at hindi pag ano yung pagkatawag nating Panginoon at hindi natin ginawa, no, ay ano po yung mangyayari sa atin? Iligtas man natin yung ating sariling buhay, hindi man po natin kaya. Sabi diyan ay, sabi dito, ang mawawalan nito at ang sinumang nawalan ng kanyang buhay dahil sa akin sa pagsunod sa paggawa, no, sa kanya pong banal na gawain. At tayo ay halimbawa ay nawalan ng buhay, no, mga kapatid, dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon, dahil sa ating pagsakripisyo sa ating Panginoon, nawalan man tayo ng buhay. Ang sabi doon, may pangako ang Panginoon, no? Ang sabi doon, ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon, no? Sapagkat ano yung pakinabangin ng tao kung makamtan natin, alin po yung sanlibutang ito, no? Ay sabi kung makamtan man natin ang lahat ng meron sa sanlibutang ito, ang sabi doon, makamtan man po natin, ang sabi doon ay niya, ang buong sanlibutan at mawawalan naman siya ng kanyang buhay, no, mga kapatid. Ibig sabihin, makamtan man po natin yung lahat, no, na gusto natin naisin, no, makamtan man po natin lahat ng mga bagay dito sa libutan kung yung atin namang buhay mawawala, no, mga kapatid, no? Ay ano po ang pakinabang natin doon, no, mga kapatid, doon sa nakamtan man natin lahat, no? Lahat ay nasa atin na, no? Wala na tayong mahiling pa. Lahat ay nasa atin na. Nung karangyaan na mundong ito, lahat ng ating gusto ay mabibili natin, lahat ng ating lahat ng na inihingi natin o kailangan natin ay nariyan na po, no? Lahat ay nariyan na, no? Ang sabi doon, makamtaman po natin yung salibutan kung ang buhay naman natin ay mawawala, no, mga kapatid. Doon na lang po tayo, no, maglingkod sa ating Panginoon. At least, no, mga kapatid, mawalan man tayo ng buhay, ay ibabalik ng ating Panginoon. Kasi sa Panginoon man po nanggaling yung ating buhay, no? Siya man po nagbigay noon, no, mga kapatid. Kaya niya man pong ibalik yon, no, mga kapatid. Kung ang Panginoon nagbigay sa atin ng buhay, no, nagkaloob nito, at lahat ng mga pagpapala o meron tayo ay ikinalob sa atin ng Panginoon, at gagamitin natin sa mabuti, ay talagang pagpapalain tayo ng ating Panginoon at magkakaroon tayo ng buhay, no? Kung gagamitin natin sa gawain ng ating Panginoon. Ayan. So, napakasarap po na nasa Panginoon tayo, no? Nasa Panginoon tayo. Kahit man tayo mayaman, ano man ang ating kalagayan sa mundong ito, ang mahalaga ay nasa Panginoon tayo, no? Nasa Panginoon tayo, no? Tumutulong po tayo sa ating gawain, no, sa ating Panginoon. Ang Panginoon, no, kita natin nung siya ay nasa lupang ito, kita naman natin wala man siyang kayamanan, no, mga kapatid. Nakita man natin siya, no, ay wala man siya, no. So, ganun po, no. Ang Panginoong Hesus, yun siya yung ating maging huwaran o halimbawa na yan po yung iniwan niya sa atin bilang mga tao, no. Yan po. So, maliwanag po yung mga kapatid. Yan. Sabi dito, paano tutugunan? O tutugon yung tupa ni Kristo sa kanyang tinig. No? Sabi doon sa Aklat ng Juan, Kabanatang 10, talatang 27. Ang sabi doon, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. So, ang ating pong pastol ay ang ating Panginoon, mga kapatid. No? Alam po natin yung tinig ng ating Panginoon, mga kapatid, at alam din po natin kung
yung ating pong sinusundan, no, mga kapatid, no? Atin dapat dinirinig, no? Ibig sabihin ay dapat pinapakinggan natin, no? Yung tinig ng ating Panginoon, no, mga kapatid, yan. So, ang sabi doon, pag dinidinig natin yung tinig ng ating Panginoon, ay sabi doon ay nakikilala, no? Nakikilala ng ating Panginoon, no? At ibig sabihin sumusunod, no? Sumusunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Lahat ng banal na kalooban ng Panginoon ay ating pong sinusunod. Ayan. So yan po, napakaliwanag po yan, mga kapatid. Kaya ngayon ay magka 2026 na, mga kapatid, ay ito talaga yung panahon, no? Dadagdag na naman yung taon at taon, no? At papalit na naman po ng bagong taon, no? Ay dapat ay pinapaalalan tayo ng Panginoon na patuloy tayong sumunod sa Kanya. Ay sabi dyan, no? Ayan. So dito ay atin na pong tatapusin, no, yung ating pag-aaral. Sabi sa ating konklusyon, no, mga kapatid, no. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng isang pagpapakasakit sa ating bahagi. Ayan po. Yung ang pagsunod po kay Jesus ay nangangailangan po ng isang pagmamalasakit sa atin pong bahagi, no. Walang kalagayan na nasa gitna. Kaya nga, ang sinuman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaring maging alagad ko. So sinasabi po ng Biblia, sinasabi po ng aklat ng Lucas, kabanatang 14, talatang 37, no? Ang sabi po doon, kaya nga kung sinuman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaring maging alagad ko. So, maliwanag mga kapatid, na ang ating sarili kailangan nating tanggihan, no? Yung ating mga tinatangkilik ay ating pong tanggihan kung gusto natin maging alagad ng ating Panginoong Hesus, no? Kahit man po tayo walang-wala, mahirap man po tayo, no? Mayaman man po tayo, mahalaga yung kayamanan po natin na meron tayo, ibahagi natin, gamitin natin, itulong natin sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi po masama ang maging mayaman kung ito po ay tinutulong po natin sa gawain ng ating Panginoon. Nangangailangan po ang Panginoon, no, ng ating pong pagtatalaga, no, para sa kanya pong gawain. Kaya hindi pa po bumabalik yung ating Panginoon dahil hindi pa po tapos yung gawain na kanya pong ibinigay sa atin, no, mga kapatid. Marami pang mga tao dapat papabutan na pabalita ng ating Panginoon. You know? Yan po. So, bago sa ating pagtatapos ay hingi tayo ng isang makalangit na awitin. Suriin ng mabuti ang sarili, kung ano ang iyong naging damdamin.
Amen. Ayan. So ako po ay nagpapasalamat, no, sa ating Panginoon at ganoon din po sa impilang ito na patuloy namit na kasangkapan para sa gawain ng ating Panginoon. Salamat din po sa mga sumusubaybay sa ating programa Tinig ng Pag-asa. Salamat din po sa buong taon ng 2025 na inyo po kaming sinamahan at pinagpala po tayo ng ating Panginoon, no. Sa sunod ay 2026 na. Nawa ay dalangin ko na muli tayong pagpalain ng ating Panginoon at ingatan sa buong taon na ating pong kaharapin. Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng sumabaybay sa programang ito. Ang mga nakinig sa ating radyo at ganoon din po sa mga nanood sa FB. Marami pong salamat sa inyo. Ang Diyos ang magpala po sa inyo. Ganoon din sa ating station manager sa pangunan ni Ma'am Candy, ayan, at kay Sir Robert sa ating pong laging kasama at kaagapay sa ating kontrol. Ang Panginoon magpala po sa inyo ngayong 2026, no. Salamat po. At bago sa ating pagtatapos ay inayahan ko po kayo sa mikling panalangin. Manaming banal, tinataas po namin ang dakila po ninyong pangalan sa mga oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, pagmamahal, pagkalinga na amin pong naranasan sa buong isang taong ito ng 2025. Nawa, Panginoon, sa amin pong napag-aralan na mensahe ngayong umaga ay may tanim, may tatak sa aming kisipan, sa aming puso. Na kung kami po ay maging alagad po ninyo, kailangan po kaming sumunod sa inyo at panghawakan po namin matibay ang inyo pong pangalan sa lupang ito. At kung ano man po ang gawain na inyo pong ibibigay o ikakalob sa amin, naway tulungan niyo po kami na hindi po namin tanggihan ito, bagkus gawin po namin kung paano ang Panginoong Hesus na sa lupa ay ginawa niya po ang lahat upang sa ikaliligtas ng sangkatawan, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe na aming napag-aralan. Makalimutan man po namin ito, nariyan po kayo na lagi inyong ipapaalala sa amin upang ito ay makapagbibigay ng kalakasan ng pananampalataya na patuloy magtiwala sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ng buong mundo. Ganon din ang Occidental Mindoro, ganon din po ang impilang ito na patuloy nyo ginamit ang kasangkapan upang ipahayag ang inyong pong mga pabalita ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, Panginoon. Pagpalain din, Panginoon, ang lahat ng mga nakinig sa mabaybay ng programang ito. Nawa sila ay makapulot ng mahalagang mensahe na katotohanan upang lumago sila sa pagkakilala sa inyo at patuloy na sumunod sa inyo pong banal na kalooban. Maraming po salamat. Ganon din po sa aking pag-uwi. Patuloy humiling po ako ng inyong pong pag-iingat sa akin. Ganon din ang inyong mga banal anghel, ang patuloy naming mga kasama sa buong maghapong ito at ang basbas ng banal na Espiritu ang sumaamin sa lahat ng mga tao. Maraming pong salamat. Ito po ang aming hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming pong salamat, no, sa ating pong pakikinig at sa ating pong panonood sa FB. Ang sabi sa aklat ng Juan, kabanatang 1, talatang 3, no, mapapalad ang bumabasa at nakikinig ng hula at tumutupad nito sapagkat ang panahon ay malapit na. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang inyong pong lingkod na kasama sa loob ng isang oras, si Brother Johnny Palabiano Alabarta. Siya'y darating, siya'y darating.